Yo, hello, what's up mga sangkay? This is me, I'm back for another vlog today. At ayun nga po mga sangkay, wala po tayo sa studio natin. Nandito tayo sa labas ng bansa. Charot lang, wala tayo sa labas ng bansa. Andito lang po tayo sa Pilipinas, pero nasa out of town tayo ngayon mga sangkay. Pero, syempre, hindi po tayo hihinto sa pag-i-inform sa mga Pilipino kung ano po ang nangyayari. So ngayon nga po mga sangkay, ginulat itong si Marcoleta, no? Mayroon pong bad news patungkol po dito kay Marcoleta at mukhang ang bad news na ito ay nasibak siya bilang namumuno sa Senate Blue Ribbon Committee. At ang ipinalit daw mga sangkay ay si Panfilo Lacson. So nakita niyo naman siguro mga sangkay ang eksena kung paano po nagkaroon ng palitan ng liderato nung time mga sangkay na nagkaroon po ng hearing itong sila Marcoleta. Walang kamalay-malay ang mga sinasabing puwersa ng Duterte Bloc na nag-uusap-usap na pala itong mga senador sa Senado. At binulaga sila mga sangkay nung malaman po nila na iba na yung namumuno o iba na ang mamumuno pagdating po sa pagka Senate President. At ngayon mga sangkay, si Cheese, nasibak nga po. Alam naman po natin na si Cheese, meron pong problema pagdating po dito sa involvement niya mga sangkay sa nangyayaring hearing, no? At tinitingnan po talaga ngayon kung sino po yung may mga sala na mga opisyal tungkol po dito sa korupsyon ng flood control. At hindi lamang po ito flood control, mga sangkay. Talagang malalim po ito. So ayon po sa balita, mula po dito sa, ayan po, Lacson, bagong Senate Blue Ribbon Chairman kapalit ni Marcoleta. So sinibak si Marcoleta mga sangkay ni Tito Sen na siyang tumatayo mga sangkay ngayon bilang isang Senate President. So nag-assign ng mga panibagong mga officials si Senator Tito Soto. At ayun mga sangkay, nangyari nga po. Pamumunuan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay bagong Senate President Vicente Soto III. Sagot ni Soto, yes, nang tanungin ng mga reporter kung si Lacson na ang uupong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee kapalit ni Senador Rodante Marcoleta. Ang naaalala ko dito mga sangkay nung nagkaroon po ng pagtalakay tungkol po dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Itong si Senator Lacson ang unang humarap dito kay Marcoleta, mga sangkay, na at that time, masyado po kaagad mainit, no? Nagpakitang gilas kaagad nung pagka-upo niyang senador. At siya po ang senador, mga sangkay, na nais na pong alisin ang impeachment trial na yan or impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero inawat po siya nila Tito Soto at nitong si Lacson. At dito nga po mga sangkay, inihayag po ni Senator Lacson na mali ang kanyang ginagawa, lalong-lalo na po yung nagbigay po siya mga sangkay ng option para po ilaglag ang impeachment trial laban po kay VP Sara. Wala daw po yun sa kung anumang ginagawa talaga ng Senado na bigla na lamang pong itatapon ng ganun nang wala pong formal na kaayusan at hindi sumusunod sa rules ng Senado. Ngayon mga sangkay, ang nangyari na-archive yun habang naghihintay po sa desisyon, sa final decision ng korte. So, medyo nga to ngayon mga sangkay, critical o medyo delikado dito si Vice President Sara Duterte. Lalong-lalo na po kontrolado na po ni Lacson at ni Tito Soto ang Senado. At ako mga sangkay, ang nakita ko lang naman po dito, si Lacson at saka si Tito Soto, ang gusto lang po talaga nilang mangyari kung bakit gusto nilang ituloy yung impeachment trial, masunod ang kung ano ang sinasaad sa Constitution.
Kasi kapag napunta na po yan mula po sa House of Representative, mapunta na po yan sa Senado, no choice sila dyan kundi mag-proceed, umpisahan ang impeachment trial. Actually, kahit hindi na nga dapat mangialam doon ang Supreme Court dahil ang Senado po ang tatayong dyan. Ang Senado po ang tatayong pinakakorte. Sila po dyan ang gigisa talaga. Sila yung mga magiging judge kay Vice President Sara Duterte sa mga reklamo sa kanya. Pero ngayon, mga sangkay, may malaking issue kasi. Itong flood control na anak ng tokwa, sobrang laki ng mga nakulimbat. At maraming involved dito. Yung mga diskaya, may mga pinangalanan na eh. Pero, duda po ako sa iba dyan. I'm not saying na hindi kasali po yung ibang mga kakampi ni PBBM na nasama sa listahan. Patingin ko talaga, kasali sila dyan mga sangkay. Kaso nga lang, masyado pong, masyado pong na-hype ngayon itong issue na ito matapos magkaroon po ng revelasyon itong mga diskaya. Pero nagsalita po kasi itong si Vico Soto na huwag kayong maniniwala sa paawa effect nitong mga diskaya. Dahil nga po mga sangkay, alam naman po natin na yung mga diskaya magagaling daw po magsinungaling. So ngayon mga sangkay na bago na yung mamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee, tingin ko dito mas magiging madiin kasi nakita niyo naman si Senator Lacson, kahit po si Marcoleta hindi kayang tapatan ang ginawa ni Senator Lacson nung inihayag niya. May mga sariling investigador si Senator Lacson eh. Nakita po doon yung napakaraming mga pinakita ni Senator Lacson kung ano ang sistema ng nakawan sa kaban ng bayan. Yung pinakita ni Senator Lacson, mga sangkay na may mga doon, may mga anomalya talaga na napakalaki. Lalong-lalo na po yung mga ghost project. Hinanap po nila yun. Tapos pinakita po, mga sangkay, nung siya po ay nagkaroon ng privilege speech doon po sa Senado. At nagkaroon po ng malaking pasabog sa Pilipinas, mga sangkay. May mga pinangalanan ng mga miyembro ng DPWH, ng mga officials, na connected pa nga po sa isang senador dito sa Pilipinas, mga sangkay. So talagang malaliman ito at mukhang wala pong sasantuhin ang ating bagong liderato ngayon na sila Tito Soto. So nabigla sila dito mga sangkay. So ngayon sabi ni Soto, hindi naman maaaring manatili si Marcoleta bilang pinuno ng komite dahil hindi naman siya kasapi ng mayorya. Marcoleta is not a member of the majority. The Blue Ribbon is reserved for majority. Saan ni Soto na pumalit sa pwesto ni dating Senate President Francis Chis Escudero. Paglilinaw ni Soto, wala naman sa rules ng Senado na kailangan abogado ang mamuno sa Senate Blue Ribbon Committee. At naniniwala rin siya sa investigative power ni Lacson. So talagang mga sangkay. Titingnan po natin ngayon kung paano po tatakbo itong issue ng flood control. Pero ang kaabang-abang kasi dito mga sangkay, yung independent body ni PBBM na sasabog na po next week, Sasabog na po yun. At ang independent body ay hindi po yan bahagi ng kahit na sinong mga politiko. Hindi po mga politicians ang mga mag-iimbestiga. Mga justices, possible, mga prosecutors, mga forensic investigators, lawyers. So yan po yun mga sangkay. Magagaling po talaga yan. Hindi po yan mga pipitsugin tulad ng iba dyan na nagtatanong-tanong lang sa Senado tapos dinadaan-daan sa laki ng mata kung paano magtanong at angas. Hindi po ganun. Ang mga tunay na investigador, magagaling po yan maglito, magagaling po yan magtanong na mahuhulog sa bitag ang kanilang tinatanong. Alright? So ayan mga sanggay, ano ang inyong opinion? Ngayon na nilaglag na nga po itong si Senator Marcoleta. Bigla pong nilaglag mga sanggay at pinalitan ni Senator Lacson. Comment down below kung ano po ang inyong mga opinion. Huwag niyong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.